matinding labanan sa Cruiserweight Division sa pagitan ni Jayo Pitaya versus David Nyika. I-breakdown natin mga katropa. Pero bago tayo magumpisa, ako ay magpapasalamat muna sa inyong lahat mga katropa sa inyong patuloy na pagsuporta. Sa mga katropa na hindi pa nakasubscribe, please like, subscribe at pakipindot nyo na rin yung all sa notification bell button para maging updated kayo sa tuwing ako ay mag-uploads ng mga bagong video. Boxing update po tayo sa paparating na laban sa Cruiserweight Division sa pagitan ni Jayo Pitaya versus David Nyika. Unahin natin i-breakdown yung boxing statistics ni Jayo Pitaya. Mayroong professional boxing record na 26 wins, 20 of those wins coming by way of knockout. Undefeated ito mga katropa. Mayroong 76.92% na knockout ratio itong si Jayo Pitaya at hawak niya ang IBF World Cruiserweight title. 29 years old sa kasalukuyan, southpaw ang kanyang stance. 6 foot 2 inches ang kanyang tangkad at mayroong sukat na 193 cm reach. Yung huling tatlong laban ni Jayo Pitaya mga katropa ay naganap noong December 23 sa nakaraang taon 2023 kontra kay Elis Zoro at panalo siya via first round knockout. Nasundan kontra kay sa veteranong si Mares Bredes at panalo siya via 12 round unanimous decision naganap noong May 18, 2024. At yung panghuli laban kay Jack Macy, panalo siya via 6 round technical knockout. Napakaganda ng performance ni Jayo Pitaya sa laban na yun mga katropa noon at naganap yun sa October 12. So yun, sa huling tatlong laban ni Jayo Pitaya ay 2 stoppage ang nakuha niyang panalo at isang panalo nakuha niya via 12 round unanimous decision. Ngayon, dito naman tayo sa kanyang makakalaban na si David Nyika. Undefeated ito mga katropa. Mayroong professional boxing record na 10 wins, 9 of those wins coming by way of knockout. No? At mayroon siyang 90% na knockout ratio mga katropa. 29 years old sa kasalukuyan. 6 foot 6 inches ang kanyang tangkad at mayroon itong 198 centimeters reach. Yung huling tatlong laban nitong si David Nyika ay naganap noong November 3 kontra kay Robert Birridge. Panalo siya via third round technical knockout at nasundan sa May 18, 2024 kontra kay Michael Seltz. Panalo po rin siya via fourth round technical knockout. At yung panghuli sa September 14, 2024 kontra kay Tommy Karpinski, panalo siya via third round technical knockout. So pagdating sa physical advantage ay nakakalamang itong challenger na si David Nyika. Lamang siya ng 4 inches sa tangkad at pagdating naman sa sukat sa kanilang galamay ay nakakalamang din siya ng halos 2 inches mga katropa. So breakdown tayo pagdating sa kanilang power, no? Yung comparison sa kanilang power base na rin sa kanilang mga huling laban mga katropa. Although mas kung titingnan natin sa mismong laban yung mga galawan nila ay mas advantage dito. Nakikita natin sa mga galawan ditong si Jayo Pitaya. Malupit yung kanyang mga galawan mga katropa at ang galing nitong mag-set up ng kanyang mga patama i-compare dito kay David Nyika. Basic lang, no? Textbook lang yung kanyang galawan. Subalit solid naman pagdating sa power kapag tumama. Yung halos parehas lang. Palagay ko na lang 50-50 yung kanilang power mga katropa. Pagdating sa speed and footwork, dito masyadong malayo, no? Lamang na lamang talaga dito si Jayo Pitaya pagdating sa speed at saka sa footwork. Medyo mabagal si David Nyika compare kay Jayo Pitaya. Pagdating naman sa endurance at durability, tested na itong si Jayo Pitaya. In fact, may laban ito na testing talaga kung gaano siya katibay, hindi lang sa physical, kundi pati yung kanyang mentality, yung kanyang psychological din mga katropa dahil habang malayo pa matapos yung laban ay nagsuffer siya ng broken jaw sa mismong laban. Pero dito nakakahanga yung determinasyon at durability ni Jayo Pitaya dahil naipanalo pa rin niya yung laban na yun mga katropa. So, comparison sa huling mga nakalaban, yung quality ng mga nakalaban. Dito muna tayo kay Jayo Pitaya. Si Jayo Pitaya ay maganda yung kanyang record dahil sa kung i-compare natin, mayroong mga dissenting kalaban ito. Yung may mga record na 2 lang yung talo, no? 2 talo lang yung mga nakalaban at yung isa ang kalaban ay undefeated. Yun yung sa huling 3 laban nitong si Jayo Pitaya. Ngayon dito naman tayo kay David Nyika, yung huling 3 laban, mayroon itong kalaban na mayroong 30 wins at 10 talo. So at nasundan sa isang undefeated. At
itong panghuli, mayroong 31 wins tapos 8 talo. Kaya medyo advantage pagdating sa quality ng mga opponent, yung kanilang mga huling nakalaban ay di hamak, mas maganda yung resume ni Jai Opitaya. So parehong undefeated at parehong nasa prime, parehong active itong dalawang boksingero na magharap mga katropa. Pero dito lang questionable pa tayo dito sa endurance at durability nitong si David Nyeka, sa kadahilan ng hindi natin siya masyadong narinig, hindi katulad dito kay Jai Opitaya na popular na sa atin mga katropa, no? Pero malay natin baka manggulat itong si David Nyeka. Boxing ito, anything can happen. Pero yun, kung base sa ating pag-breakdown ay masyadong lamang talaga sa talent, sa skills, sa experience at sa quality ng mga nakalaban ay dito papabor kay Jai Opitaya. Ngayon, prediction, sino yung mananalo? Sa tingin ko mga katropa, hindi naaabot sa kamay ng mga judges ito. Late round stoppage yung aking prediction dito mga katropa. Kayo mga katropa, ano sa palagay ninyo yung magiging resulta o magiging tema ng paparating na laban? Paki-comment na lang. Hanggang dito na lamang muna.